Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal, ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Father God, maraming pong salamat ngayong umaga na ito, na minsan pa ay mag-aaral po kami ng iyong salita. Dalayan ko po na patuloy mong bigyan po kami ng wisdom, kung ano yung sinasabi mo sa iyong salita ngayong umaga na ito. At bless mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig, nanonood, dito po sa Tips and Reminders. Maraming pong salamat sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan. So, magandang umaga po sa bawat isa. At muli po ay nandito po tayo para magbasa ng kanyang salita. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay may title na ngiti. So, sino po dito ang palangiti? Diba? Nakakatuwa kapag meron kang nakakasalubong, nakakausap, at pagkatapos doon ay nginingitian ka. Ano po? Diba? Mas mahirap naman yung makakasalubong mo ay sisimangutan ka. Ano po? So, 'di ba? 'Yun yung kabaliktaran ng ngiti. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia dito po sa salita ng ngiti? Sa Kawikaan 15 verse 13, ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may hilahil ay wari bang nakangiwi. Ayan. So, yun daw pong tao na masayahin, palaging nakasmile. Ayan. Pero yung may mga dinadalang mga problema sa kanilang buhay, hindi makangiti, nakasimangot. Ayan. So, nakikita po ba nyo yung isang gulay na ampalaya? Diba? So, pag ganyan po yung makakasalubong nyo, ay parang, diba? Baka ano yun, baka ma-transfer sa atin. Ang sarap nung kahit may problema na dumadaan sa iyong buhay, palagi pa rin naka-smile. Meron po akong isang tula. Ito po ay isang gawa ko, isang katha, isang obra na ginawa ko. At may title po itong ngiti. Ganito po ang nakasulat dun sa ginawa ko pong tula. Kay sarap pagmasdan yaong mga ngiti. Parang magnetong nakakaakit ng konti. Naibsan ang problema kahit may pighati. Isang ngiti mo lang, ngiti rin ang tugon, yaring labi. Kahit anumang problema, ngayon dinadala. Kahit simbigat pa ng truck na may karga. Pag ang nadatnan mo'y ngiting may saya, unti-unting naglalaglagan, pasaning dala-dala. Ngiti ay biyayang napakahalaga. Biyaya ng Diyos para ikaw ay sumaya. Bawal sumimangot, nawa sa'yo'y di makita, para buong maghapon ay lalong sumigla. Ayan.
Di po ba yung sa ating buhay, yung buong maghapon, gusto natin, masaya tayo. Hindi po malungkot, yung ating buhay. Ayan. So ano man yung dumating sa ating buhay, ito man ba ay problema o wala, ay dapat nananatili yung ngiti na binibigay ng Lord sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po, always put a smile on your face because it's a powerful weapon against all the problems that we will face. Ayan. So yan daw po yung ating sandata, di ba? Marami tayong kilala ng mga Kristiyano na grabe na pala, sandambak na yung problema sa kanyang buhay, Yung iba ay may sakit ang anak, yung asawa naman ay namumroblema sa mga gastusin. Tapos siya din, meron din siyang dinadalang problema. Pero kapag nakakasalubong mo, hindi halata, yun yung tinatawag na marunong siyang magdala. Alam ko po, ang mga Kristiyano, marunong yang magdala. Po. So, ang problema, hindi po yan dinidibdib. Ayan. Hindi ka makakatulog niyan pag dinibdib mo. Po. Yung problema na nararanasan natin, yan po yung ibinibigay sa Lord. Halimbawa, meron kang isang backpack ng problema, nasa likod mo. Buong maghapon niya, kapag daladala mo, puro hilahil, nakangiwi ka nga. So, kapag tinanggal mo po yan at binigay mo sa Lord, siya na yung may dala Di ba? Wala ka nang dala, binigay mo na sa Lord So, ang nasa iyo, joy. Nasa iyo, ngiti na ibinigay ng Lord. Yan. Kaya lagi daw nating dalhin sa ating mga mukha yung tinatawag na pag-smile. Sabihin mo doon sa iyong katabi ngayon, smile naman dyan. So, nakakalungkot pag yung makakausap mo palagi ay nakasimangot. So, di ba, minsan nasasabihan natin sila, ngiti naman dyan. Di ba? Yan. Kasi ayaw nating mahawa, nung dala nilang hilahil. Yan. Kaya ang sabi ng Bible, nakangiwi sila, nakaganon. Ayan, di ba, ang pangit tingnan. Pero pag nakasmile ka, wow. Di ba? Hindi halata. Kahit na may problema ka, Ayan. So, nakakalungkot, pag meron tayong makikita na tao na kamot ng kamot sa ulo. Ayan. Pag tiningnan mo ang mukha o ang palaya, may dinadalang bitterness sa kanyang buhay, masabihan natin siya ng smile lang po. So, may pagkakataon kaya sa ating buhay na napapangiti natin ang Diyos o lagi siyang nasasaktan dahil madalas tayong magkamali. Ayan, yan po yung tanong. Sa palagay mo, napapangiti mo ba ang Diyos dun sa nangyayari sa iyong buhay? Kung hindi, umayos tayo. Diba? Umayos tayo para sabi nga siya yung nasa kanya yung kalutasan ng ating mga suliranin. Ayan. Siya yung nagbibigay palagi sa atin. Tapos doon sa ginagawa natin, hindi natin mapasaya siya. Hindi natin mapangiti siya. So, check natin ang ating sarili. At kung nasusumpungan natin na tayo ay may mali, ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ayan. Sa lahat ba ng ating ginagawa, nasusumpungan kaya ng Diyos yung na tayo ay natutuwa ba siya dun sa ating ginagawa? Ayan. O siya ba ay nasasaktan doon sa mga ginagawa natin? Sabi ng Numbers
6 verse 25 sa NLT version, "May the Lord smile on you and be gracious to you." Ayan. Nawa daw ang Lord ay nakangiti sa atin. At magkaroon tayo ng grasya sa pamamagitan niya. So, napakaganda sa bawat araw ng ating buhay, nawa ang Lord ay napapasaya natin. Paano po ba natin mapapasaya ang Diyos? Kung susundin natin yung kanyang mga utos. Kung susundin natin yung kanyang mga task sa ating buhay. Ayan. Siya po ay matutuwa sa atin. Sa umaga pa lang, tayo po ba'y nagpapasalamat sa Diyos? O diretso tayo sa CR? So, hindi ba natin mapapurihan ang Lord na meron pa tayong buhay pagkagising? Yun, sa pamagitan po nun, natutuwa ang Diyos sa atin kung marunong tayo magpasalamat. O wala tayong ibang ginawa kundi sisihin ang Diyos. Yung iba ay panggagising pa lang sa umaga galit na sa Diyos. Huwag pong ganun. May mga pangyayari sa ating buhay na kung titingnan natin, ang dapat talagang sisihin ay tayo. Diba? So, hihingi lang ba tayo kapag may kailangan tayo sa Diyos? Kung wala, meron ba tayong pakialam? So, minsan ganun pag may hinihingi lang, saka lang lalapit. At ang tanong ay meron ba tayong relasyon sa Kanya? Kung wala kang relasyon pa, kapatid, hindi ka talaga makakangiti. So, suko natin ang ating buhay sa Kanya. Bigay natin para tayo ay maging anak niya. So, sino bang nagsusuko ng kanyang buhay, inaari niyang anak. Kaya, sa oras na ito, tayo mananalangin at ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Father God, sa oras na ito, nakikita mo po ang mga sumubaybay ngayon. Kung meron man silang galit sa puso o hindi pa naisuko ang buhay, Lord, tanggapin mo po sila ngayon. Sila po ay nananalangin at humingi ng tawad at nagsusuko ng kanilang buhay. Marami pong salamat at patuloy mong i-bless ang lahat po ng sumubaybay dito po sa devotion ng Tips and Reminder. Wala pong ibang mapapurihan kundi ikaw lamang. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, minsan pa po, salamat sa inyo pong pagtsatsaga na ikaw ay makasama namin sa devotion na ito. At nawa po ay palagi po niyong hanapin tuwing umaga ang Tips and Reminder. Paki-subscribe na rin po sa mga bago. At paki-share, paki-like and share na rin po. Maraming pong salamat kapatid. Pagpalain ka ng Diyos. At nawa, palaging makita sa ating buhay ang ngiti na inilalagay ng Diyos sa bawat isa sa atin. God bless you po and to God be the glory. Amen.